Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to do some baking. At ang gagawin po natin ngayon ay meringue o yung tinatawag nating mga Pinoy na merengue. Ito tandang-tanda ko nung bata ako, paborito ko itong binibili sa mga tindahan. So nakasabit siya, naka-plastic ng medyo pahaba, pagkatapos iba-iba yung kulay niya. Ngayon po, hindi na natin kailangan bumili sa mga tindahan or sa mga bake shops at pwede na natin itong gawin sa ating mga tahanan. Ang mga ingredients na gagamitin natin for our meringue ay, for our first ingredient, ang kailangan natin ay 3 egg whites. So parang gagawa tayo ng icing dito. Kaya hindi natin kailangan yung pula ng itlog, ang kailangan lang natin is the egg whites. So isa-separate natin yon. We need 3/4 cup ng sugar, 1/8 teaspoon ng cream of tartar, 1/8 teaspoon ng salt, 1 teaspoon of vanilla extract. To make our meringue super special, lalagyan din natin ito ng semi-sweet chocolate chips. Ngayon po pwedeng ito ay hindi nyo ilagay. So this is bali an optional ingredient. Ngayon, since half lang ng ating gagawin na meringue ang lalagyan natin ng semi-sweet chocolate chips, half a cup lang ang gagamitin ko. But if you're going to use chocolate chips sa lahat ng gagawin natin na meringue, you have to use 1 cup. So pwede rin nasamahan nyo ito ng mga chopped nuts like walnuts. At yan lang ang mga ingredients na kailangan natin for our meringue. Ang una nating gagawin bali, separate muna natin yung ating egg whites from the yolk. So since ang gagawin natin dito is icing, dapat walang sumama na yolk doon sa ating egg whites. Kasi once may sumama, hindi aalsa yung ating icing. So gagawin lang natin yan dun sa 3 eggs natin. So, ito na ngayon yung ating egg whites na na-separate natin from the yolk. Ngayon, since malamig yung aking ginamit na egg dahil galing siya sa ref, hayaan muna natin ito mag-rest for about 30 minutes. So, babalikan natin na. Sa pagbibake ng ating meringue, kailangan natin ng cookie sheets na may nakalagay na parchment paper on top. Kaya lang po ang parchment paper ay medyo mahal din. So, meron akong alternative na ginagamit kapag kailangan ko ng parchment paper. Karamihan po sa inyo nakakaalam na ako ay nagko-coupon. So, doon po sa pagko-coupon ko na yon, marami akong natitipid. And one of those things na nabibili ko using coupons are aluminum foil. So, ito po kapag naka-sale at nabibili ko sa murang-murang halaga, nag-stock up talaga ako. So, instead of using parchment paper sa pagbibake ng ating meringue, itong aluminum foil ang gagamitin natin. So, magkakat lang tayo ng piece ng aluminum foil na kayang i-cover yung ating cookie sheet. And then, sprayan lang natin to with cooking spray. Kung wala po kayong cooking spray, pwedeng ang gawin nyo na lang is i-brush nyo na lang yung inyong aluminum foil with butter. Kaya tayo gumagamit ng parchment paper at saka yung aluminum foil na binrush natin or in-sprayan natin ng cooking spray is para wag manikit yung ating lulutuin doon sa ating tray at madali natin itong matatanggal. So since tayo ay magbe-bake, kailangan i-preheat muna natin ang ating oven. So isiset natin itong ating oven sa bake. And then yung ating oven temperature na 250 degrees Fahrenheit. So, mahina lang bale yung ating oven temperature. It's been 30 minutes since sineparate natin yung ating egg yolks at yung egg whites. So, ngayon, room temperature na itong ating egg whites. So, pwede na nating i-continue yung ating gagawin. So, dun sa egg whites, i-add natin yung ating vanilla, yung ating salt, pati yung ating cream of tartar. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ang cream of tartar po ay leftover residue na nagko-collect sa loob ng mga wine barrels after ng fermentation. Ito po ay usually ginagamit natin kapag tayo gumagawa ng royal icing. Kasi it adds thickness and it prevents ingredients from losing their shape. Nai-add na natin yung ating vanilla, cream of tartar, and salt dito sa ating egg whites. So, ibibit natin ito hanggang mag-form ng soft peaks. So, once nag-form na ng soft peaks itong ating egg whites, i-add na natin yung ating sugar 1 tablespoon at a time. I-continue lang natin ito hanggang mailagay natin lahat yung ating sugar.
So once nag-form na ng glossy peaks itong ating egg whites, titigilan na natin bali yung pagbibit sa kanya. So you have to make sure na na-dissolve lahat ng sugar na ginamit natin. And then ita-transfer na lang natin ito bali dito sa ating cookie sheet na may lining na parchment paper or aluminum foil. So by the teaspoonfuls ang ilalagay natin. So dapat at least mga 2 inches apart para hindi sila magkadikit-dikit. So, para may design itong ating meringue, gagamitan natin ng fork and then parang tutusukin lang natin and then we will pull it up para magkaroon siya ng parang peaks. So, dun sa natirang half ng ating meringue, mag-a-add naman ako ng semi-sweet chocolate chips. And then, ipo-fold in lang natin ito. So, sabi ko nga, if you want to add nuts, po pwede rin, like chopped walnuts. And then, ilalagay lang din natin ito dito sa ating cookie sheet na may lining na aluminum foil or parchment paper. So, kagaya rin nung nauna, 2 inches apart dapat ang layo nila. Our oven is hot at ready na tayo na i-bake itong ating meringue. And then, isa-set natin yung ating cooking time to 45 minutes. So, since I'm using 3 layers dito sa ating oven, i-rotate natin yung ating mga pans para hindi masunog yung nasa ilalim. Okay, so done na itong ating meringue. So, papatayin na natin ngayon yung ating oven. So, ito na ngayon yung meringue na na-bake natin. Pero kahit luto na siya, hindi natin ito aalisin sa oven. So, isara muna natin yung oven door. Bali, iiwan natin ito sa loob ng oven for 1.5 hours bago natin alisin. So, balikan natin to. So, 1.5 hours na yung nakalipas. So, pwede na nating alisin yung ating meringue from the oven. So, kahit 1.5 hours na yung nakalipas na pinatay natin yung oven, medyo mainit-init pa itong ating meringue. So, tatanggalin natin ito dun sa ating mga cookie sheet at ililipat natin sa wire rack hanggang mag-cool down siya completely. So, nakita nyo, madali siyang alisin from the foil kasi meron tayong inilagay na butter. And this is how we're going to serve our meringue. So, ito po dapat ay store natin sa airtight containers. Ang dali lang niya gawin, di ba? Tsaka kukunti lang din ang mga ingredients na kailangan natin. So, I'm sure matutuwa ang inyong mga anak kapag nakita nila na gumawa kayo nito. Actually, pwede ngang isama nyo sila habang gumagawa kayo nito kasi it will be a bonding experience for you and your child. So, sana po ay nagustuhan nyo yung video natin for today. Sana po ay may natutunan kayo sa akin. So, maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod.